Sinuklay ni Viana ang kanyang buhok habang pinagmamasdan ng sarili sa salamin. Inayos niya ang kanyang damit at bumuntong hininga siya bago siya lumabas ng kanyang kwarto. "Magandang umaga, Ate Via. Saan punta mo?" Tanong ng nakababatang kapatid ni Viana na si Ana habang pinagmamasdan ang kanyang nakatatandang kapatid na lumabas ng kanyang silid. "Magandang umaga, Ana. Pupunta ako sa school ngayon. Kukunin ko lang yung yearbook ko. Hindi ko nakuha nun eh." Sagot ni Viana sa nakababatang kapatid. "Ah, okay, ate. Nakakain ka na ba, Ana?" Tanong ni Viana. "Opo, ate. Napaglutuan na ako ni Manang Faye. Ikaw, ate, nakain ka na po?" Tanong ni Ana sa kanyang ate. "Oo, Ana, kanina pa." "O siya, alis na ako. Bye-bye." "Okay po, bye-bye, Ate Via." Nagpaalam ng magkapatid bago umalis ng bahay si Viana at sumakay ng taxi. "St. Elizabeth High School, Manong." "Sige po, ma'am." Soon enough, dumating na ang taxi sa dating paaralan ni Viana. "Salamat po, Manong." "Sige po, ma'am. Good day po." Napatingin si Viana sa gate ng school at bumuntong hininga siya bago pumasok. Naglakad siya patungo sa opisina ng guro at binati ang mga guro doon. "Magandang umaga po, ma'am and sir." "Magandang umaga din, Iha. Anong kailangan mo?" Sinabi ni Viana sa mga guro ang kanyang layunin at umupo siya sa isang upuan habang hinihintay niyang dalhin ng guro sa kanya ang kanyang yearbook. Nang matanggap na ni Viana ang kanyang yearbook, mabilis siyang lumabas ng opisina para umuwi. Nang makarating siya sa gate ng school, hindi niya inaasahan na may makikita siya na hindi niya gustong makita. "Well, isn't this Lil Viana?" Sabi ng isang babae na kulay brown ang buhok. Nakatayo ito habang nakatingin ng tila ba nanunuya kay Viana at may kasama itong 3 kaibigang babae. "Jean?" Bulong ni Viana sa kanyang sarili. "Oo, that's me. Anong ginagawa mo dito?" Masungit na tanong ng isa sa mga kaibigan ni Jean. "Dito ako para kunin ang yearbook ko. Sige na, alis na ako. Bye." Mabilis na sabi ni Viana at nang mabilis na siyang maglakad palayo, napatigil siya. "Wait," sabi ni Jean. Ano yun?" Tanong ni Viana habang dahan-dahang lumingon kay Jean. "Oh, eto," sabi ni Jean, sabay bigay kay Viana ng sobre. "I never thought that one day I would invite the pig para mag-party. But anyway, eto, kunin mo na. You can come, and pwede din na wag, but President said you have to be there, so I guess pumunta ka. Whatever. Just accept it." Reklamo ni Jean habang walang pakundangan na hinahampas ang sobre sa dibdib ni Viana. "Let's go, girls," sabi ni Jean sa iba niyang kaibigan at lumayo sila kay Viana, nagulat na nakatayo doon. Agad na kinuha ni Viana ang envelope at binuksan ito at laking gulat niya nang makita ang isang invitation letter para sa kanilang high school reunion. Nakarating si Viana sa kanyang bahay na gulat pa rin at agad na napansin ni Ana ang kakaibang ugali ng kanyang nakatatandang kapatid. "Ate, anong problema?" Tanong ni Ana habang nakaupo sa tabi ng kanyang ate sa couch. Okay lang ako, Ana," sabi ni Viana habang nakangiti para pakalmahin ang nakababatang kapatid, pero sa higit na inaakala ni Viana ang alam ni Ana. "Ate, hindi mo ako maloloko. Alam ko there's something wrong. Sabihin mo na sa akin. Sige na, I'm your younger sister. I hope na masasabi mo sa akin lahat ng problema mo, especially since wala si Mami and Daddy dito." Sabi ni Ana habang nakaknot ang noo. Tumingin si Viana sa kapatid at bumuntong hininga bago ito ngumiti at niyakap ito. "Okay, Ana. Salamat." Humiwalay si Viana sa kanyang kapatid at saka inilabas ang invitation letter na natanggap niya
mula sa mga batang bully niya. While nasa school ako kanina, I encountered Jean and her friends. Tapos binigyan nila ako ng invitation letter. Pag-amin ni Viana habang nakatingin sa invitation letter. Jean? Yung mga nambubuli sa'yo dati? At invitation saan? Naku ate, huwag ka na pumunta. Sabi ni Ana habang nakakunot ang noo. Ayaw ko nga, kaso high school reunion Ana eh. Namimiss ko yung mga classmates ko dati. Sina RJ, Bea, at si Navi din. Kaya ngayon, hindi ko alam kung pupunta ba ako o hindi. Sabi ni Viana habang nakalagay ang dalawang palad niya sa magkabilang gilid ng kanyang pisngi. Tahimik na umupo si Ana sa tabi ng kanyang ate. So, ano na ate? Punta ka? I respect your decision. Kung kailangan mo ng backup, kina Jean, one call away lang naman ako. Masiglang sabi ni Ana sa kanyang ate. Umiti si Viana sa kanyang nakababatang kapatid. Pupunta ako. Wait ate, tingnan mo. Sa M Suite yung venue. Gulat na bulalas ni Ana nang dumapaw ang kanyang mga mata sa venue ng event na nakasulat sa invitation letter. Huh? This is interesting. Nakangiting sabi ni Ana. Lumipas ang ilang araw at sa wakas ay dumating na rin ang araw ng kanilang muling pagkikita. Nang sabihin ni Viana sa kanyang nakababatang kapatid na babae na pupunta siya sa kanyang high school reunion, confident siyang nakangiti. Pero ngayong nakatayo na siya at tinitingnan ng sarili sa salamin, pawis na pawis siya at kinakabahan. Ate, you can back out naman if hindi mo talaga kaya. No, Ana, kaya ko to. It's just, ang tagal na din ever since nakita ko yung mga dati kong classmates. Sabi ni Viana sa kapatid habang tinutulungan siya ni Ana na maglagay ng hairpin sa ulo niya. Thank you, Ana. Welcome, ate. Ang ganda mo talaga. Napangiti si Viana sa papuri. Ikaw din. Well then, ready ka na ate? If may problema or anuman, give me a call and pupunta agad ako. Sabi ni Ana at tumango si Viana. Oo naman, Ana. O sige na, aalis na ako. Sabi ni Viana habang kinukuha ang pitaka niya. Sige, bye ate. Pagdating ni Viana sa venue, ay agad siyang pumunta sa desk ng receptionist. Good evening, Ma'am Viana. Pati sa kanya ng receptionist. Good evening, Iya. Busy night? Opo. May high school reunion event pa kasi tonight. Bakit po kayo nandito? Tanong ng receptionist kay Viana at ngumiti si Viana. Halika dito. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Sabi ni Viana habang papalapit sa receptionist at may ibinulong sa tenga niya. Okay po ma'am. If you need anything po, tawagin niyo lang po ako at yung iba pa pong mga employees. Nakangiting sabi ng receptionist at ngumiti naman si Viana at tumango. Pumasok si Viana sa kwarto at sinalubong siya ng malalakas na tugtugin at nagsisigaw ang mga tao. Ito ay ang kanyang mga kaklase na nagsasaya at nag-iinuman. Viana! Agad namang sumigaw ang kaibigan ni Viana na si RJ nang makita ang kaibigan. Gumiti si Viana bago siya lumapit kay RJ at sa mga kaibigan niya. Hello guys! Bumati pabalik ang grupo. Ang tagal din ah. Namiss ko kayo. Sabi ni Viana, sabay ngiti na nahihiya. Ang cute mo talaga, Vivi. Tara, shot. Sabi ng isa pang kaibigan na si Bea, habang iniaabot ang isang baso ng alak sa kamay ni Viana. Lasing ka na ba, Bea? Kinakabahang tanong ni Viana sa kaibigan, at tinakbayan niya ito. Mabilis na tumayo si Viana. Oy, hindi kaya. Isang baso lang na inom ko, sabi ni Bea. Isang baso ka dyan, isang bote na kaya, sabi ni Navi habang hinahampas ang likod ng ulo ni Bea bago kinuha sa kanyang baso ng alak. Bahagyang natawa si Viana dahil sa mga kaibigan niya. Ito ang dahilan kung bakit gusto niyang pumunta sa reunion na ito, upang makasama muli ang kanyang mga kaibigan. Pero syempre,
Hindi naman lubusang napupuno ng sikat ng araw at kaligayahan ang buhay. At ang ngiti ni Viana ay napalitan ng simangot nang makitang papalapit sa kanya si Jean. Well, Pigiana, finally arrived. I'm surprised. Kumapal ang mukha mo and you decided to go here. Pang-aasar ni Jean. Oy Jean, ano ka ba? Hindi na tayo teenager. Bakit ganyan pa rin ang ugali mo, ha? Sabi ni Bea, sabay turo ng tinidor kay Jean. Pero mabilis na kinuha ni Navi ang tinidor sa kamay ng kaibigan. Uy, kumalma ka nga. Sabi ni Jean, pagkatapos ay tumingin kay Viana. Isang kahina-hinala at pilyong ngiti ang nabuo sa kanyang mukha at agad niyang hinawakan ang braso ni Viana at kinaladkad papunta sa dance floor. Viana, quits muna, okay? Let's dance. Sabi ni Jean, habang hinihimok si Viana na sumayaw, pero nahihiya si Viana, kaya nakatayo lang siya sa gitna ng dance floor na parang bato. Hindi ako marunong sumayaw, sorry. What's the hurry? Come on! Everyone knows how to dance. Pasensya na hindi ko talaga kaya. Hey everyone! Sasayaw daw si Viana. Sa kabila ng mga reklamo at discomfort ni Viana, hindi pa rin siya pinansin at tinawag ni Jean ang atensyon ng lahat. At ngayon, hindi komportable si Viana nakatayo sa gitna ng dance floor habang lahat ng tao sa kwarto ay nakatingin sa kanya. Naramdaman ni Viana na parang iiyak na siya dahil sa kahihiyan at hindi hahayaan ng kanyang mga kaibigan na mapahiya ang kanilang kaibigan dahil sa mga immature na pambubuli. Kaya dali-dali silang pumunta kay Viana sa gitna ng dance floor. Marahang hinila nila RJ at Navi si Viana palayo sa dance floor habang si Bea naman ay nakatayo sa harapan ni Viana at hinarap niya si Jean. Hoy Jean, obvious naman na hindi komportable si Viana, di ba? Bakit mo pinipilit yung kaibigan namin, ha? Alam mo, napaka-immature mo. Sabi ni Bea kay Jean na nakabusangot ang mukha pero tumawa lamang si Jean. Walang imik si Jean habang lumalayo at akala nila ay tapos na, pero hindi pa pala. Dahil biglang hinawakan ni Jean ang braso ni Viana at pinatalikod ito bago isinaboy ang alak sa mukha at sa damit nito. Si Viana ay nakasuot ng light purple na damit at dahil dito ay nabahira ng red wine ang kanyang damit. Gulat na napanganga silang lahat. Habang si Jean naman ay nakangiti lang sa isang tabi at nilalaro ang glass bottle na hawak niya. Deserve. Alam mo, Viana, kahit ilang retoke o makeup pa yung nasa katawan at itsura mo, hindi namin makakalimutan yung dating ikaw. Alam mo, yung Pigiana. Nakangiting pang-aasar ni Jean na parang may nagawa lang siyang isang malaking bagay. Nagtawanan din ang iba pa niyang mga kaibigan at maya-maya ay nagtawanan rin ang iba pa nilang kaklase. Halos lahat sila ay nagtawanan maliban sa mga mature na tao at mga kaibigan ni Viana. Pigiana? Lalo ko yung mga araw na yun. Hoy Viana, ilan bang binayad mo para sa mukhang yan? Pa-share naman ng secrets. Viana, ang payat-payat mo na kumpara sa dati. Ang galing naman ng surgeon mo. Ininsulto ng iba si Viana at pinunasin ni Viana ang kanyang mga mata para pigilan ang kanyang mga luha. Hoy, anong tinatawa-tawa niyo ha? Babatukan ko kayo isa-isa. Sigaw ni Bea sa barkada at agad namang pumunta si Navi sa gilid ng kaibigan para pigilan siya habang inaalo ni RJ si Viana na malapit nang umiyak. Vivi, huwag kang makinig sa kanila. Sabi ni Bea habang tumabi kay Viana para i-comfort ito. Okay lang Bea, okay lang. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Sabi ni Viana habang pilit ng umiti. Sabay-sabay na pumasok ang mga empleyado sa venue at inilabas ang mga pagkain habang sinasamahan ang kanilang manager. Pagkatapos ay tinahak ng manager si Viana at nabigla ang lahat dahil sa sumunod na sinabi ng manager. Ma'am Viana, how's the event po? Wala naman pong problema? Sabi ng manager at napanganga si Jean. Hello?
Shouldn't you be asking me, Miss Manager? Ako yung nagbayad. Bakit siya yung tinatanong mo? Tanong ni Jean at lumingon naman ang manager. Sorry po ma'am. Si Ma'am Viana po kasi yung may-ari ng M Suite. Kaya siya po yung unang tinanong ko. Pasensya na po. Kayo po ma'am, how's the night po? Nagulat ang lahat sa narinig. Wait, Viana owns this place? Tanong ni Jane, habang bakas pa rin sa mukha niya ang hindi makapaniwalang ekspresyon. Yes po ma'am. Originally, yung parents po ni Ma'am Viana ang nagtayo ng M Suite. But ever since nagtrabaho sila overseas, naiwan na po nila yung business kay Ma'am Viana. Nakangiting sabi ng manager. Hindi niya alam ang nangyayari sa loob ng venue. Tulala si Jean. Hindi niya alam ang susunod na sasabihin. Okay lang ang lahat, Eden. The decorations are nice and the service is good. I'm proud of you guys. Thank you po, ma'am. Nakangiting sabi ng manager. Sige na guys, alis na ako. Thank you pala sa inyo ha. Nakangiting sabi ni Viana sa mga kaibigan at nakakunot ang noo ng mga ito. Napatingin tuloy si Viana kay Jean at ngumiti ito sa kanya. Huwag ka nang mag-alala sa babayaran, Jean. Ako nang bahala. Enjoy na lang kayo. Good night, everyone. Sabi ni Viana na may malungkot pa ring ngiti sa labi bago niya sinundan ang manager palabas ng kwarto. Natahimik ang kwarto hanggang sa naputol ito ni Bea. Oh, napahiya ka no? Kahit ang sama-sama ng ugali mo, willing pa ni si Vivi na bayaran ng venue na to para maging masaya kayo. Alam nyo, ang sama talaga ng mga ugali nyo. Goodbye, ang kakapal ng mga mukha nyo, sabi ni Bea habang nagmamarcha palabas din ng venue at sinundan siya ni Navi habang bumubuntong hininga. Nakatingin lang si RJ kay Jean na dismayado bago niya sinundan ang mga kaibigan niya sa labas. Naiwang mag-isa si Jean na nakatayo sa gitna ng dance floor habang ang iba ay patuloy na nagpa-party na parang walang nangyari. Sila ay walang puso. Dahil hindi nakayanan ang pagpapakumbaba, lumabas na rin si Jean ng venue. Isang buong linggo nang nakalipas mula nang mangyari ang kaganapang ito. At simula noon, walang makarinig kay Jean, maging sa kanyang matalik na kaibigan. May mga nagsasabing tumakbo siya para magtago dahil sa kababaang loob, at may mga nagsabing hindi niya kayang harapin ang kanyang pagkakamali. Pero kahit papano, walang pakialam si Viana. Kung gusto ni Jean humingi ng tawad, ay hihingi siya ng tawad balang araw sa kanyang ginawa. Pero sa ngayon, walang pakialam si Viana dahil napatawad na niya si Jean. May mga tao lang talagang mabait. Sinasamantala sila dahil dito, ngunit gayon pa man, pinipili ng ilan sa kanila na maging mabait kahit anong mangyari.